that recipe nga ba ang isa sa magiging susi nila to create the miracle laban sa undefeated Kings? At ngayon, ano nga bang unang susi ng RQ Kaito para sa game number 2? Pwede pang, again, as we mentioned, Angela, the Nathan, but I don't think parang first pick worthy. Nating makakonsider yung mga heroes na yon, considering na almost all throughout the playoffs nakikita natin it's being banned. I think Blacklist Rafira din yung pumili ng Angela. Yesterday, first pick Angela. Yun yung masasabi talaga natin na nag-iiba talaga. It depends on the flavor. Yes, depends diba? sa lineup na gusto niyong paganahin. At ngayon, kahapon na-discuss din to ni Ingan and ni Qwerty na napaprioritize yung Faramis, which is quite surprising kasi compared to the regular season, na yung playoffs kasi with the Faramis, iba Sino rin yan? talaga yung mga nabibigay. Ayan! Ugali niyo, ha? At shoutout sa mga casters and hosts ng MTL na ang daming nire-reveal. Salamat Ate. at kay Auntie Yanara yung nire-reveal nyo. Ang ganda-ganda ko today, tapos ipapakita niyo talaga yan sa OJ. Ipagpatuloy nyo lang yan. At yan yung mga... Ugali niyo, ha? Yan yung mga don'ts kapag Yes. nandito tayo sa Shooting Gallery Studio. Oo. Yan yung mga don'ts. At yung mga do's naman is i-like yung MDL Philippines page. At i-like din ang aming mga social media pages. Ooh. Pero eto ang like natin na makita ngayon, Auntie. Pakito. Surprisingly, itong Backshot Pakito, ito yung most pick heroes talaga ng RQ Kaito Yes. na finlash natin earlier. Pero pipiliin to ng Blacklist Rafira. Yep. I think Kuroro is one of the more proficient Baksha users here in the MDL. And makikita din natin na even si Denjiro, na-flex niya yung hero na ito. I like that. Proficient. Wow. Yeah. Spell. Maagap. Yes. Magaling. Magaling. So, Barats ang naging response ng RQ kahit I think now it's safe for them to get an XP. Ang aga nung goal. carry din. Yeah. Diba, nakita natin Pantunaw. yung threat agad dito na, yun nga, sabi mo nga, na yung Barats kasi dito, sabihin na natin flex nga, but technically for Blacklist Rafira, with the pick of Baksha and Pakito, yung Pakito kasi nagkakaroon din siya ng extra shield with the second, diba? At yun yung isa sa pwedeng kailangan nila tutukan for RQ Kaito. Yes. Kumbaga, diba, bumubunga pa lang. Ayan na, Naveria. Pinipitas na agad nila. Hindi na nila hinahayaan pang huminog ng gusto. Pero yung Novaria, yung kaninang pinagdidiscuss na natin na Qwerty, Yes. makukuha ng Blacklist Rafira. Again, as we've mentioned, Athena pala ang nag-mention nito, no? Noveria wins game so far. Thanks Makikita for the natin- credits. Yes, of course. You know, Craft, sabi ni Barats. Okay, sorry. Noveria wins game, so makikita natin kung paano pagaganahin to ng Blacklist Rafira. But then definitely, the Angela is still open. Magandang partner sa Barats. For RQ, kahit open ang Florin if they want, or even the Rafaela. If gusto nilang piliin yung mga heroes na yun. May mga prediction grabe. sa crowd, ha? Grabe ang mga fans ng Kingdom. Parang si Daiki ba yun? Or, Hindi ba yan? sila, that's yan yata yung mga members din ng RQ Kaito. Their fearless Hindi ko prediction. nakita yung mukha. Diba? Tinakpan niya eh. Ah. Yung ano siya, anonymous. Yes. Habang gusto ko rin makita from the side or supporters ng Blacklist Rafira maya-maya, i-ready nyo na rin. Baka sa inyo na matutok eh. Yung ating camera. Pero ito yung tututukan natin, Annie. Yung chip na binanggit ko. Yes. Tinanggal. Diba? Tinanggal nila agad. Hindi na nila binigyan ng pagkakataon. Kahit yung Roger. Ganda. Tinanggal naman dito. Vice versa. For RRQ Kaito. Sa hindi ko mabasa. Oo. Yung nasa, ano natin, yung pinaka-flash ni Madam. Oo nga eh. Sabi niya, hi Basti. Yun yung nabasa ko una. Yes. Hi kay Basti. Kung Hi sino kay man si Basti. Kung sino man si Basti. Okay po ba yun? Okay po. And to all of our online supporters there, no? Ipadala nyo ang inyong suporta sa inyong mga sinusuportahang koponan as we head on to game number 2. Kailangan gumawa ng Blacklist Rafira ng isang miracle play to ensure na they're able to extend this to game number 3. Of course, that's day 2 of our MDL playoffs. Kailangan magpaandar na ipakita na lahat ng alas ng mga koponan habang nandito pa tayo. Ayan, nakikita na natin ng isa sa kanina. Sabihin na natin na hindi naman technically sobrang gumana for Blacklist Rafira, pero they saw the potential of a Nolan Yes. na pwedeng liku naman dito ng RQ Kaito. Kasi yun nga yung kaninang diniscuss natin. Yung first 2 picks ng Blacklist was Abarat na nga lang din.
Pero kasi, dahil nga yung Barrets ay pwede mong gamitin onto the XP, even the jungler role, is ito yung pwedeng in-stop agad ng Blacklist bago pa mamunga. Nolan na hahawakan or pwede mahawakan ni Denjiro, wala na agad. Shoutout kay La Baymax dyan. Ayan, kay La Shane na nanonood. Ay, si Shane! Diba? Ayan, kay La Tole. Ayan, shoutout sa inyo. Yes. Ayan yung perks, guys, kapag nanonood kayo on-site, diba? Yung first on-site na MDL, pwede nyo i-flex yung friends nyo, pakita yung fearless prediction nyo sa ating match-up. Pero for Blacklist of Era, Auntie Yanara, sabi mo yung Prayo Angela nila, tinanggal din naman ang RQ Kaito. Yes, open pa din yung Florin if they want to pick that hero. Minotaur? Grok. Okay. Maganda din naman yung Grok na to. So, parang madaming pangharap yung side nila. And Kala makakapag... ko, nonchalant yung reaction mo. Okay. Hindi ako nonchalant. OA ko. Tapos magiging nonchalant ako. And ibig sabihin nun, pwedeng makapag-focus si Percent in dishing out damage against the frontliners or even backliners Yeah. of the side of RRQ Kaito. Kasi ang daming pangharap, ang daming mga Brusco Bros for the side of Blacklist of Era. Nagulat ako dun sa isa nag-flex ng phone. Parang code ko sa messenger pa yata yun. Oo nga! Napakita Asan? niya Patingin sa nga ulit, patingin. Okay na yan. Hindi, pinapakita niya lang sa atin na magla-like at follow siya sa MPL. Wow! Diba? Aasahan namin yan. Pero ito yung inaasahan natin na ma-open up ngayon. Playoffs! The show is in for RRQ Bene. Kaito. Makakawakan to ni X-Nova kasabay ng isang Ruby. Ooh, Yung wow! most big hero nila na Ruby ay mahawakan together with the carry. Yes, so now kanina nakita natin yung efficiency ng pagkakapick ng Group B. Nakita natin yung mga glimpses Yeah. ng pagkakakas ng maganda ng I Am Offended plus Don't Run Wolf King play. So yun yung i-expect natin for both of our teams right now. I think this show, we can safely say that it will go to the hands of X-Nova and then this Ruby will go into the hands of Ferds. Ngayon, makikita na natin ang kanila mga comfort or best picks for the game. Ang number 2, match point for RQ Kaito, pero may chance pa rin naman makabawi dito ang Blacklist Rough Era. Pero sabay-sabay natin yung malalaman maya-maya lamang. Pero Auntie Nara, sa draft na yon, sa tingin mo, yan, No. kamusta? May lumamang ba ng gusto? Or ngayon ay more on 50-50 yung naging takbo ng mind games ng ating mga coach? I think kanina nung game number 1, medyo nagkaroon ako ng apprehension with the board pick. But now, parang wala namang definite kung nakalalamang. So, it all boils down to the execution for both of our teams, considering na this is game number 2. Kailangan natin makita yung parang way nila to spin the game and to ensure na they extend it to game number 2. Hindi lang himala, they need to create a plot twist para sa kanilang storya. Gusto na na-extend na game number 3, but let's head on here onto the Land of Dawn for game number 2. Still RQ Kaito versus Blacklist Rough Era. It's a 1-0 score right now. And RQ Kaito just needs one more game to secure their spot onto the Grand Finals habang ang Blacklist Rough Era ay nilalaban pa nila Ganda. ang kanilang pwesto. And speaking of pwesto, Ganda na pagkakapwesto nila and pagkakapoke kay Percent. Hindi man na-broke yung kanyang flicker, good thing yan for them because at least makakauwi siya. Madedelay yung kanyang rotation, which means magiging madali for Ferds to dominate his lane. Meanwhile, Blacklist, Rough Era, maganda din naman yung kanilang naging rotation kasi hine-heavy talaga nila yung XP lane to ensure na magkakaroon ng space yung kakapit nila. diba? And for Blacklist of Era, okay lang sa kanila yon kasi nakakayaan din naman muna nila si Lods. At ngayon, kung papansin natin sa mid, there's a delay. Ito yung isa sa pinaka gusto ko when it comes to the Grok eh. Diba? Makokontrol mo yung ilang segundo na yun, Andy. Sobrang crucial, especially Yep. on the early parts of the game. La- For BLRW. Lalo na kung ang gusto mo ay ma-delay in a way yung Yeah. pag-rotate and pag-fast clear ng inyong mga kalaban. Maganda yung Pero? pagkakakas ng wall na yun. Pero mga Apat, miyembro ng RRQ Kaito, nandito lang din naman sa ating gold lane. Pero Reaction? apat, laban sa tatlo, yung mga miyembro ng BLRW ay nandito Sinaraduhan. na. Makakagat yata ng kanyang dito na welcome dito yung bola. Pero siya pa rin ang babagsak. Tenjiro falls into the hands of Blacklist Rough Era with that first blood. Na-notice ng PLRW na, wait lang, medyo nag-overstay ng welcome Yes. doon. Ang RQ Kaito,
more so, kung papansinin din kasi natin, mas lalamang doon sila Kurora, especially with the Turkish Sons. Yes. Diba, sinaratuhan na nga, nababad ka pa ng gusto. Doon sa parang lumalagablab, Oo. mga uling or baga na kinikreate dito ng Blacklist of Era. Right now, sakto, pwesto nila here onto the first turtle bomb. And in another episode ng Iba ang May Alam, Ayan. kapag sinipa ng Bruno yung kanyang ultimate, nababawasan yung physical defense ng kalaban. So kahit makunat yun like the Barats, bumababa yung physical defense and mas nagiging prone siya to the damage output coming from the side of BLRW. So again, sa lahat ng mga gold laners dyan, dapat alam yun. That is the way to maximize the Bruno. Lamang ang may alam. Pero alam kayo, ng RQ kahit na wait lang, may Nakita. nagtatago ditong isa. Nakita mahatak yata with the I am offended play, pero ang ganda ng pagkakakas ng kanyang ultimate wild charge, tatama sa apat pero hindi Grabe na si matatama yung ultimate, pero yung turtle mapupunta sa kamay lang din naman ng RQ. Kahit hindi na yata makakaabot doon si Danger, pero buhay pa din siya, matatamaan siya ng Star Shatter, pero buhay pa din siya. Reggie ang mabubuhay, isang babagsak si Percent iyon, pero what a very wonderful turnaround from RQ Kaito. Grabe yung naging cadence nung team fight na yun. Wow! Pero hindi ko na-i-spell. Grabe yung naging takbo nun. Yes. Medyo, sabihin natin a roller coaster kasi munting na mamatay na si Denchiro, even Buhay pa din McQueen. siya. Pero that was a very nice timing onto the Nether Realm na ngayon for BLRW, kahit sabihin na natin na nakalamang doon ang R2 Kaito with the first turtle going onto their hands, medyo hindi pa naman sobrang laki nung na-establish na gap dito. Yes. And compared to game number 1, Percent! si Percent pa rin talaga mainit sa mata. Siya na naman ang magiging punteriya ng RQ Kaito kasi sabi niya malalim ka, kaya naman siya ang babagsak and the kill score is now 2-1. Percent right now, medyo nahihirapan. Bawat sentimo napupunta ngayon for RQ Kaito. 1K gold lead this early. Malaking bagay na yan kahit paano anti at madadagdagan Yes. pa because of the gold plating na masisimot pa nga yata ng RQ Kaito. Oo, and right now, no, ang kailangan gawin ng Blacklister of Era ay to catch their opponents off guard. Paulit-ulit natin sinasabi to, no? And as we head on back to our keys to victory, kailangan talagang sila yung mag-tame and maintain ng tempo. Talking about Reggie right now. And because of this Grok, Yeah. kahapon nakita ko din tong Grok na to na ginagamit ng MWI Yeah. sa Smart Yeah. Omega Empress. Yeah, and ngayon for BLRW, makaka-create sila ng miracle play. I can feel it. Kasi di ba yung Grok, isang untog lang ni Reggie. Yes. Just might, or sabihin na natin, talagang pwedeng i-shake things up. Pero remember, si Sai kasi mahuli naman, naka-purify to. But aside from that, ma-proc muna nila yung Nether Realm. That's a great way to start it. Yes. But the way to proc the Nether Realm Ah. is kailangan maabot ko rin naman si McQueen. Pero ang ganda ng pagkakakas ng Ghost Bursters, yung Astral Echo tatama sa tatlo, pero yung Nether Realm na sinasabi natin Grabe ay si Momo. makakas na lang din naman. Si Kuroro ay magiging low, pero yung mga member ng side ng BLRW ay mas ready ngayon. Inuntog! Wild Charge, mauuntog ang dalawa, pero wala pa din babagsak sa mga parehas nating kupunan, kaya ang turtle ang susunod nilang susunod. Gusto ko lang sabihin na grabe si X-Nova doon. Sino-solo niya to eh. Si Sika, iniwas niya eh. Yes. Diba sabi niya, pre, hanggang dyan ka na lang. Diba, mina-martial out niya doon ang BLRW. And now the second turtle will still fall onto the hands of RRQ Kaito. Here's a Ghost Bursters for McQueen, pero hindi na naman sila magkoconnect into a hatak. But instead, ngayon aabangan nila yung mga jungle monsters and buffs for Yes. BLRW. Tapos kinat na agad nila yung minion wave, which means madali silang makakapag-rotate to wherever they need to as we head on to the item builds. Makikita natin na has claws pa lang din naman ang build dito ng side ng BLRW ni Lods. Meanwhile, for the gold laner, for Sai, makikita na yung corrosion side siya dito. Dalawa laban sa isa, pero magiging puntorya Rush nila ay push lang yung troll. Mamadali si Lods. There's a slide Uy, out na nga si X-Nova. din. Pwedeng sumalubong ka sa X-Nova pero nice check. Yes. Pero Reggie there. Ito yung maganda for BLRW. They have the capacity na pwede talaga mag-roam around. Good. Literally dito ni Reggie. Kaso lang dito sa may bandang top 10. Sakit. Thirds and percent. Head to head talaga. Sakit ng damage output coming from Percent, but that's very what you will expect coming from Mapakito na naka-lethal ignition. Mararamdaman natin, quantum charge rather, mararamdaman natin yung damage output na meron siya, and
isama mo pa si Kuroro. Parang ayaw talaga nilang pahingahin si Percent. Again, nakita na natin to nung game number 1, pero si Percent ang mahahatak dito with that I am offended play, hindi siya makakasa ng Don't Run Wolf. Kaya masisipa pa rin ang ganda na pagkakakasa ng kanyang flicker play, pero I am offended, Don't Run Wolf King pa rin. Tatlo laban sa dalawa, make it 3v3. Kuroro lang din naman dito ang mababangga niyang si Mingguin. Tapos yung Wild Charge ko, connecta pa sa dalawa. Yung kanyang ultimate na Netherrealm, maliligtas sila. Kuroro, mapapalow na lang din naman. Kaya siya, ang babagsak Reggie, low na lang din naman yung bato na ito ang makaka-double kill para kay Ferns. Slowly but surely, ang atake doon ng Argo Kaito, super extended man yung naging fight nila onto the top lane, but in-ensure pa rin nila na makakakuha sila ng not 1 but 2 Sakit kills naman ni Dejo. on the BLRW. Pero ngayon na-atake sila sa may bandang mid lane, mababasag ang outer turret. There's Sika on the move, just clearing off the last catapult minion. Pero sa ngayon, Argo Kaito nakakalamang nakapag-establish na naman ng lead. And we're nearing the 8-minute mark, Andy Yanara, 4-1 onto the kill score. Ang dami mang nakikita na sabihin na nating skirmishes or attempt of a pick-off, pero hindi totally na-utilize pa to ng BLRW. Yes, right now hindi pa natin nararamdaman yung damage output coming from Sika as well as Lods, but that's really what you would expect from a Bruno as well as Donovea na paulit-ulit nating nasabi all throughout the regular season na makakonsider na natin na late game mage ang isang Noveria. So kailangan lang itayin ng BLRW yung kanyang power spike na makoconsider natin. Pero si Denjiro may ipit lang din naman dito ng pader na in-establish ni Reggie. Mababangga din siya with that Wild Charge, pero ganda na pagkakasa ng Netherrealm. Maliligtas pa sila, pero masisipa doon si Kuroro, kaya siyang babagsak with that Shuriken. Mingguin mapipick off lang din naman si Lods, tapos si Percent susubukan lumikod, pero first with a killing spree. Imbis na Blackish Shafira ang mag-tame and maintain ng tempo, Argo Kaito ang nagpapasayaw dito sa Blacklist Shafira. And looking at the total damage, it's all siding karamihan for Danger and Ferns right now. But almost, sabihin natin equal na nababato ng kasakitan dito for BLRW. That's 7-1 kills for Andy Yanara. And the way to maintain the tempo is kayo yung magkakaroon ng magagandang plays. But how will you be able to do that kung yung play na magagawa nyo is can easily be counterable with just one Netherrealm, Yes. diba? And kanina nabanggit din natin, for the side of RQ Kaito, kailangan naman nilang i-show what the undefeated kings are made up of. So yung proficiency na meron sila, and yun yung pinapakita nila right now, no? Relatively low scoring game, 7-1, but then all of the objectives, be it neutral or even the jungle objectives, napupunta na sa kamay ng RQ Kaito. Speaking of napupunta sa kamay, makakain, plus makakalawit pa doon, kaya siya ang masastun si Sayata dito, susubukang humagabol, pero mahatak na naman siya with a rocket coming from that barrage, kaya naman babagsak si Kuroro. Gusto ko na purihin yung layer doon ng RQ Kaito. Grabe. After ng hatak, may kain. After ng kain, may rocket. Diba? Wala kang pupuntahan eh. Diba? Pinakuluan ka na, pinrito Ayun ka na pa. naman siya! Tapos tayo dito, chop-chop pa! Masisipa na naman siya, kaya naman yung bato ay naging buhangin na. Grabe yung ginagawa dito ng RQ Kaito, 9-1. Sumisigaw na yung mga miyembro at yung mga fans ng RQ Athena. Uwian na nga ba, pero buhay pa rin ang pag-asa for Blacklist Shafira. Sanay sila sa ganitong klase na sitwasyon, Ati. The name itself, Rough Era man, pero nakaka-create sila ng mga miracle plays, pero may himala nga ba? Yan ang tanong ng bayan, yan ang inaantay natin dahil medyo mabigat ngayon ang kanilang pinagdadaanan. Malaki na yung naging goal dito ng RQ Kaito, and the way to do that para makahabol kahit papano is a great counterplay. Hindi sila pwede maging sitting ducks dito, Andy Yanara. They need to do something, and that something might counter Reggie or even Percent na mako-consider din natin na pwede maging miracle over for BLRW. Nakikita na natin kung paano piniflex ng RQ kahit ang pagiging undefeated kings nila. Yung recall, hindi nila pinapatigil. Kumbaga parang parte na yon ng kanilang momentum and clash. Pero ganda na pagkakalatag ng Astral Echo. Kukonekta ito sa apat habang yung Lord ay nagmamarcha dito sa ating bot lane. Susubukan ng BLRW na i-defend ang base nila, ang kanilang inhibitor threats. Pero grabe, pagsisimula na naman dito ng RQ kahit mahahatak with that Ghostbusters itong si Reggie. Pero back away na lang din muna sila kasi hindi na nila kayang push. Makikita nila kung nasaan si Percent. Susubukan siyang habulin. Mapapa-flicker out na. Kaya ang sabi ni X-Nova, dumiretso na lang tayo dito sa ating mga tore. Maganda yung idea doon ni Percent na putulin na nga lang din. Dong Minion may doon ng RQ Kaito. Pero ito na nga ba? Ang tanong ng bayan, Andy Yanara, tatapusin na ba ito
ng Kingdom, ang kaharian ay walang himala as they book their ticket to the Grand Finals, pero walang minion. Pero sabi nila, i-end nila ang game with that clean sweep. RRQ Kaito, the Kingdom goes to the Grand Finale.